Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ito ay karanasan naming magkakaibigan. Nangyari ito, Abril, taong 1998. Mababaw ang tubig sa sapa at nangunguha kami ng tulya. Ito yung maliit na parang kabibe na nakukuha sa ilog o sapa nun. Marami ito tuwing tagaraw. At dahil tapos na ang pasukan, sama-sama kaming magkakaibigan na nangunguha nito. Ginagamitan namin ito ng screen, kung saan ginagawa naming pangsandok sa buhangin para maayos na mapili ang tulya. Iniiwan kasi namin ang mga maliliit at pinipili lamang ang malaki nun. Madalas kaming pumunta sa sapa tuwing umaga. Kung minsan naman ay mag-aalas 3 ng hapon hanggang alas 5. Hindi namin na maamalayan ang oras nun. Kapag nangunguha kami ng tulya, Sir Seth, nakakaaliw at nakakalibang ang pangunguha nito. Sabayan pa ng paglalaro at paliligo sa sapa. Isang araw, masayang naglalaro habang naliligo ang nakakabata kong kapatid na si Nonoy at ang kaibigan namin na si Omar. Nag-aabulan sila sa tubig na nung umaga ay hindi pa naaabot sa tuhod namin. Kung kaya't nakarami kami kaagad ng pangunguha ng tulya. Bali 8 kami noong nangunguha ng tulya sa sapa. Ako at ang 2 kong nakakabatang kapatid na sina Dodoy at Nonoy. Ang mga pinsan na sina Iris at Neri, ang kapitbahay namin na si Nonong, at ang magkapatid na si Omar at Oben. Pauwi na kami noon. Nasa alas 11 na ito na umaga, kung kaya't masayang naghahabulan. Habang naliligo sina Nonoy at Omar, bigla na lamang tumaas ang tubig hanggang bewang. Kasabay noon ay ang biglang pagkadulas ni Omar, at napalubog ito sa tubig. Mabuti na lamang at kaagad itong nakita ni Nonoy at agad din na tinulungan si Omar para makatayo. Hirap pa siyang iangat si Omar ron, kung kaya't tinulungan na din siya ni Dodoy at Nonong. Laking gulat namin nang may parang madulas na napakalaking isda na biglang lumayo. At kasabay noon ay ang pag-angat nila kay Omar, na noon ay hinang-hina na talaga. Kagad kaming umahon sa sapa dahil bigla na lamang bumilis ang agos ng tubig. Nagulat pa kaming magkakaibigan. Nagtatanungan kung saan ba nanggaling ang tubig na yon, kung bakit bigla na lamang tumaas at bigla na lamang lumakas ang agos. At dahil sa bata pa kami ay hindi namin alam kung ano ang nangyayari nun. Saglit na nalito, habang ang 2 kong kapatid naman ay tinutulungan si Omar, na noon ay nagsususuka na sa mga nainom niyang tubig. At dahil sa malayo pa ang uuwian namin, na nasa kalahating oras hanggang 45 minutos, para marating namin ang kanya-kanya naming bahay, ay binuhat na lamang ng kapatid ko na si Dodoy si Omar. Nagsalitan sila sa pagbubuhat kay Omar hanggang sa makauwi kami. Pagkatapos maihatid sa bahay, ang mga nahuli naming tulya ay inihatid nila Nonoy at Dodoy ito sa kanila. Kakauwi lang ng nanay ni Omar galing sa paglalabas sa balon nang inihatid nila ito. At dahil walang kasama sa bahay ay sila na din ang inutusan ni tita na tumawag ng manggagamot. Hindi na kasi maganda ang itsura ni Omar noon. Putlang-putla na ito na akala mo ay wala ng dugo na dumadaloy. Kahit basa pa ang damit ay kaagad naman na tumakbo ang 2 papunta sa bahay ng manggagamot. Pagkarating nila doon, malayo pa ay sumisigaw na si Nonoy ng, "Lola Titang! Lola Titang! Gamutin niyo po si Omar kasi wala na siyang dugo." Nagulat naman ang manggagamot sa sigaw ni Nonoy, kung kaya't napaigtad ito na lumingon sa kanila. "Ano bang nangyari at bakit basang-basa kayo? Saan ba kayo nanggaling?" tanong nito.
Sumagot naman si Dodoy ng, "Sa sapa po. Nanguha kami ng tulya." Kaso si Omar bigla nang lumubog. "Hindi naman malalim ang tubig doon," sagot pa nito. Bigla na lamang napamura ang matanda. Kaagad na kinuha ang tungkod niya at ang langis na may nakababad na mga ugat ng kahoy at kaagad na naglakad patungo sa bahay nila Omar. Kulang-kulang 20 minuto na paglalakad bago marating ang bahay nila Omar. Pagkarating namin doon ay kaagad namang hinawakan ni Lola Titang si Omar sa pulso. Nag-usal ito ng dasal at idiniin ang 3 daliri nito sa tiyan ni Omar. Kaagad naman itong dumigay at ang kasunod ay ang pagsusuka nito. Gulat na gulat kami nang makita kung gaano karaming tubig ang naisuka niya. Samantalang hindi naman siya nalunod nun. Para lamang siyang natalisod at hindi naman siya ganon katagal na lumubog sa tubig para makainom siya ng ganon kadami. Kasunod nun ay ang unti-unting pagbalik ng kulay ng balat niya. Si tatay naman ay napasugod sa bahay nila Omar nung nasabi ko sa kanila kung nasaan ang 2 kong kapatid noon. Kagad kasi nila itong hinanap nang umuwi sila at nadatna nila akong mag-isa lang na nagluluto ng aming pananghalian. At dahil doon ay kaagad nang napasugod si tatay sa bahay nila Omar para alamin kung ano na ang kalagayan niya. Sakto naman na pagkarating niya ay kasalukuyan ng tinatanong ng manggagamot ang 2 kung ano bang nangyari. Kung mataas ba ang tubig sa sapa nun. Sumagot si Nonoy nang hindi po mataas ang tubig. Hanggang tuhod lang naman namin yung tubig na yon. Marami pa kaming nakuhang tulya. Dinugtungan naman ito ni Dodoy noong mga 9:00 na nga. Nagulat na lamang sila nang biglang tumaas ang tubig. Kasabay ay ang pagtalisod ni Omar at saglit na lumubog. Kaagad naman itong nahawakan at iniangat ni Nonoy at Dodoy na noon ay mga katabi lamang niya. Tinanong sila ni Lola Titang kung wala ba silang nararamdaman sa tubig noon. Sumagot sila ng meron. Sinabi nga nila na parang may napakadulas na isda na nakapa sila noon. Hindi sila sigurado kung isda nga ba yon. Gawa ng napakalaki talaga nito. Tsaka ang bilis ng paglangoy noon. Doon na nagsalita si tatay habang inilalapag ang balde ni Omar na sinidlan niya ng tulya at malapit nang mapuno ang lagayan na yon. Nagtanong si tatay na kamusta na nga ang bata. Sumagot naman ang manggagamot na nasa mabuti na itong kalagayan at kasalukuyang pinapalitan ng ina nito ang damit. Sinabihan naman ni tatay ang 2 na umuwi na at maligo na para makapagpalit na sila ng kanilang mga damit noon. Baka magkasakit pa sila kasi masyado nang nakababad ang basang damit sa katawan nila. Nagpasalamat naman ang nanay ni Omar sa kanila sa pagligtas nila sa anak niya. Kagad naman na umuwi ang 2. Dumiretso na sa balon para maligo. Si tatay naman, ang manggagamot at ang ina ni Omar, nag-usap-usap tungkol sa nangyari noon. Mukhang bumalik na naman ang panganib sa sapa. Mahigit 10 taon na din na natigil ang mga ganitong pangyayari doon. Pero ngayon ay unti-unti na naman itong nagpaparamdam. Mabuti na lamang at mabilis ang 2 bata sa pagtulong. Kung nagkataon na mabagal ang mga ito, kahit na 5 minuto lang, siguradong hindi na maisasalba ang buhay ng anak ni Merna. Yun ang saad ng manggagamot. Mukhang kailangan na naman nating hanapin ang may kagagawa nito. Matagal nang namayapa ang bantog na aswang na nananalasa sa sapa. May 10 taon na ang nakakalipas. Pero ngayon, eto na naman. May sumusunod na naman sa yapak nito. At kasabay noon ay ang pagsabi ng manggagamot na huwag na munang papuntahin ang mga bata sa sapa kapag walang kasamang matanda.
Mahirap na at baka ano pa ang mangyari. Mainam na yung nag-iingat para sa ikabubuti ng lahat. Tinaasan naman ng manggagamot ang dungan at poder ni Omar bago ito umuwi. Si tatay naman pagka-uwi niya sa bahay ay kasalukuyan na kaming naghahanda ng hapagkainan. Habang kumakain, kinausap kami ni tatay na umiwas na muna sa may sapa. Saka na lang kami pupunta doon kapag may kasama na kaming matanda. Napatanong naman ako kay tatay kung bakit at ano ang nangyari kay Omar. Sumagot naman ito na kamuntikan na itong makuha ng alaga ng aswang. Kung hindi lamang maagap ang dalawa ay baka hindi na ito makikita pang buhay. Nagulat naman ako na ganun na pala ang nangyari. Ang buong akala ko ay isang aksidente lamang yon. Pero hindi ko naman maipaliwanag kung bakit biglang tumaas ang tubig ng ganun na lamang kabilis. Dahil sa paulit-ulit naming pagpunta sa sapa, nangunguha pa kami ng tulya at eginon, ay hindi naman ganun ang nangyayari. Tungkol naman doon sa napakadulas na hayop na sumagi sa mga paa namin. Malamang sa malamang umano ay alaga yun ng nasabing aswang, na hindi pa naman natukoy kung sino at anong klase ang alaga na yon. Kinilabutan kami habang kumakain dahil sa sinabing yun ni tatay. Matapos ang pananghalian ay pinagpahinga muna kami at pinatulog ng aming ina. Ganito kami noong 90s. Bawal ang maglaro sa labas kapag tanghaling tapat. Dapat ay natutulog ang mga bata. Pagkagising naman ng alas 3 ay saka pa lamang nakapaglaro at kapag alas 5 na ay dapat nasa bahay na kaming magkakapatid at naghahanda ng hapunan. At kapag nahuli naman kami ng uwi, pamalo ang nag-aabang. Takot kaming mapalo kung kaya napapatulog talaga sa hapon. Dahil sa nangyari kay Omar at sa pagbabawal ng aming magulang, ay hindi na muna kami bumalik ng sapa. Hinintay na lamang namin kung kailan wala nang ginagawa ang mga magulang namin para masamahan nila kami sa sapa na yon. Sinusubukan nila tatay na hanapin ang tao na may alaga ng hayop na nakita. Pero wala itong nakita pa. Mukhang mailap ang nagmamay-ari ng hayop sa sapa na yon. Alam na alam niya kung paano magtago. Hanggang sa isang araw, may nabalitaan kami na may batang nawawala sa sapa. Doon sa parte ng lugar kung saan din nadulas at lumubog si Omar. Nagulat kami nang naikwento yun ni tatay habang kumakain kami ng hapunan. Taga saan po ba ang bata na nawawala doon, tay? Wala namang nawawalang bata dito sa lugar natin, ha? Tanong ko naman. Ayon sa kanya ay taga kabilang barangay umano. Nangunguha din umano sila ng tulya sa kabilang dako ng sapa. Nang bigla na lamang tumaas ang tubig nun, kasabay ng paglakas ng agos, na siyang naging dahilan para matangay ang isa sa kanila. Hindi kaagad nila namalayan. Nagulat na bigla na lamang tumaas ang tubig. Kawawa naman ang mga ito. Pinagbilinan kami ni nanay nun. Tandaan umano namin na walang pupunta sa sapa hanggat walang matandang kasama. Ang bilin naman ng aming ama, dahil sa balitang yon, ay mas lalo na kaming natakot na pumunta ng sapa hanggang sa isang araw. Ang kababata namin na si Opoy pumunta sa bahay. Nagyaya na pumunta kami sa sapa nun para manguha ng tulya. Kagad kami na humindi kasi mas takot kami sa galit ng aming ama kaysa sa tubig sa sapa. Ilang beses kasi kaming binalaan ni tatay at kapag ganun ang paalala niya, alam namin na hindi talaga yun dapat suwayin. Alam na namin ang kasunod kapag yun ay aming sinuway. Dahil doon ay mag-isa na lamang siya na pumunta sa sapa. Sinubukan namin siyang pigilan pero ayaw niya talagang makinig. Kung kaya't hinayaan na lamang namin siya noon.
Nung umaga na yon ay nakontento na lamang kami sa panghuhuli ng isda at egi sa kanal sa mga palayan. Masagana pa ang mga palayan noon gawa ng hindi pa gumagamit ng mga magsasaka ng iba't ibang klase ng pang-spray para sa mga insekto at daga na naninira at kumakain ng mga pananim. Marami naman kami noong nahuli. Bago dumating ang 10:00 ng umaga, kasama na din kasi ang paglalaro habang nanghuhuli noon. Kakauwi lang namin noon sa bahay. Nang maya-maya pa, nakita namin si Opoy na dumaan at basang-basa ito. Pero wala naman siyang bitbit na balde. Yung balde na yun ay bitbit niya kanina noong umagang pumunta siya sa bahay. Tinawag pa ito ni Dodoy pero diretso lamang ito sa paglalakad. Kinabukasan, fiesta sa kabilang sitio. At dahil may mga kamag-anak doon ay dinala kaming magkakapatid nila nanay at tatay. Doon kami nanatili mula umaga hanggang hapon. Si tatay at nanay kasi ang tumulong sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga bisita noon. Kami namang magkakapatid ay tuwang-tuwa na naglalaro sa perya. Nakita namin ang ate ni Opoy, kung kaya't hinanap namin siya dito. Sumagot naman ito na hindi siya sumama kasi nilalagnat umano yon. Nagtanong pa siya kung saan namin siya dinala. Sumagot naman kami na hindi namin siya kasama kahapon, na pinagbawalan kami ng aming ama na pumunta sa sapa, kaya hindi kami sumama sa kanya. Ang sabi umano ni Opoy ay kami umano ang kasama niyang naligo sa balon doon sa sapa nun. Pero sinabi namin ang totoo. Sila Omar at Oben ang kasama namin. Nang huli kami ng isda at egi sa kanila sa may kanal sa palayan. Naku na lang yung batang yon. Kayo ang ginawang rason kay tatay kahapon. Pagka-uwi niya napalo kasi siya. Hala, hindi niya kami kasama kahapon. Pumunta siya sa bahay at niyaya kami pero hindi kami sumama. Ang sagot namin sa ate niya. Sinabi naman ng kapatid niya na mayayari ulit yon sa kanyang ama gawa ng nagsinungaling ito. Naawa naman kami kay Opoy dahil sa sinabi ng ate niya. Alam naman kasi namin kung paano magalit ang kanyang ama. Kaso lang ay may katigasan din talaga ang ulo ni Opoy nun. Inbang wala siyang pakialam kahit anong palo pang gagawin sa kanya. Basta masunod lamang ang gusto niya. Kaya wala na rin kaming magagawa pa doon. Kinahapunan, akala namin ay uuwi na kami pero nagsabi ang nanay na magpagabi na lamang kami noon. Manood muna kami ng sayawan kahit hanggang 9:00 lamang ng gabi. Kasama naman namin si tatay at maganda naman ang panahon. Hindi umano kami mahihirapan sa paglakad pa uwi noon. At dahil doon ay natuwaan naman kaming magkakapatid. Bihira lamang kasi sa amin ang makapanood ng sayawan. Pagkatapos ng hapunan, kasama sina nanay, auntie at mga pinsan namin ay pumunta na kami ng sayawan para manood. Si Itay naman ay naiwan kasi nakikipag-inuman pa kasamang iba pa naming mga kamag-anak. Hanggang sa dumating na ang oras ng uwian namin noon. Mahigit 45 minutos din na lakaran bago namin marating ang bahay namin sa sitio. Sa kabilang burol, doon ay tanaw namin ang bahay nila Opoy. Nakita namin na maliwanag ito. Parang nagkakagulo sila. Akala pa nga ni tatay ay may nag-iinuman at may nagtatalo nun. Madalas naman kasi ayun ay nangyayari sa bahay nila. Kung kaya't dumiretso na lamang kami sa pagtawid sa pilapil papunta sa bahay namin. Nasa kalagitnaan kami ng pagtatawid sa pilapilan nang makarinig kami ng tunog ng bibe. Wak! 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 Mahinang tunog lang ito. Kung kaya't imbis na nasa gitna ay nagpahuli si tatay. Pinaunan niya si nanay at kaming tatlo naman ay nasa gitna nila. Sabay sabi pa ni tatay ng, "Manakot ka na lamang ng iba. Huwag lamang kami.
hindi kita uurungan. Kaming tatlo naman kahit medyo may takot ay patuloy pa rin sa paglalakad. Kasama naman namin ang aming magulang. Kung kaya't hindi kami ganon ka nag-aalala nun. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa bahay. Napatingin kami noon sa langit dahil bigla na lamang dumilim. Hudyat ng malakas na pag-ulan. Sakto nga nang makapasok kami ay sabay na ang pag-ulan. Mabuti na lang at nakauwi tayo bago umulan. Sambit ni nanay. Ako naman ay napatanong kay nanay kung ano kaya ang nangyayari sa bahay nila Opoy. Sumagot naman ito nang baka may mga nag-iinuman na naman doon kaya ganon. At doon naman ay nagkwento si Nonoy tungkol sa sinabi sa amin ng ate ni Opoy na nagkasakit nga daw si Opoy. Tinanong naman ni nanay kung ano ang ginawa. Sumagot nga ako na pumunta ito dito kahapon at niyaya nga kami na pumunta sa Sapa. Pero hindi kami sumama. Gawa ng pinagbawalan nga kaming pumunta doon. Bukod pa doon ay sinabi pa namin na sinabi niya sa tatay niya na kami ang nagaya sa kanya sa Sapa noon. Kasama niya kaming naligo sa balon doon sa Sapa. Takang-taka kami noon gawa ng unang-una. Walang balon sa Sapa na yon. Napabuntong hininga si tatay sabay sabi ng nananalasa na naman ang mga gabunan. Napatanong kami kung ano ang gabunan. Uri umano ng mga aswang na mahirap hulihin at hayok na hayok sa laman ng tao. Wala itong pinipili kapag ng biktima. Mapabata, matanda, buntis o sanggol man. Basta may pagkakataon ay mangbibiktima ito. Ang mahirap pa, kapag ito ay isang uri ng ikugan. Klase ng mga aswang na may iba't ibang uri na alagang hayop. Mapalupa, tubig o himpapawid. Dahil sa sinabi nito ay natakot naman kaming tatlo. Pinagsabihan kami na lagi kaming makikinig sa mga babalan nila. Mahirap na. Mas mainam yung nag-iingat kaysa maghanap ng lunas nun. Tanging pagsang-ayon lang naman ang tinugon naming tatlo sa sinabi ni tatay. Nakauwi naman kami ng maayos at ligtas ng gabing yon. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising. May mga usapan sa labas ng bahay nun. Kaagad naman akong bumangon at lumabas. Doon ay sinabi ni Nonoy sa akin na wala nang umano si Poy. Sumakabilang buhay ito noong nakaraang gabi. Napatingin ako kay tatay habang kausap ang isa naming kapitbahay. Doon ko narinig ang usapan nila ng tatay ni Omar. Ayon sa kanila, bigla na lamang itong nagdidiliryo habang kasagsagan ng malakas na ulan. Kasabay ang pagbulabog sa kanila ng isang hayop na hindi nila maintindihan kung anong klase. Mukha umano itong bayawak na may maiksing buntot at may mahabang uso. Nagsisitalasan ng mga ngipin nito. Hindi naman sila kaagad nakagawa ng aksyon dahil wala naman silang ilaw sa labas nun at malakas pang ulan. Dagdagan pa na nagpapanik sila sa pagdidiliryo ni Poy. Tinanong naman ni tatay kung ipinatingin ba si Poy ng mga magulang niya sa manggagamot. Ang sagot naman ng tatay ni Omar, hindi. Iba ang paniniwala ng mga magulang nito. Hindi sila naniniwala sa mga aswang, lamang lupa o multo. Napabuntong hininga na lamang si tatay dahil sa sinabi ng kapitbahay namin. Pagkatapos ng umagahan ay pumunta siya sa bahay nila Poy para tumulong sa paggawa ng lamesa sa labas ng bahay at mga upuan na gagamitin ng mga tao na nakikipaglamay. Kinahapunan, sinamahan naman ni tatay ang albularyo para mag-ikot-ikot sa lugar. Baka sakaling may mamataan silang magiging daan para malutas ang suliranin na yon, na dulot ng pinaghihinalaan nilang aswang. Hindi na nila ipinaalam pa sa ibang kapitbahay dahil kapag maraming nakakaalam,
maaaring mauwi pa sa wala ang kanilang paghahanap. Hinintay na lamang nila na lumubog ang araw at nagsimula na silang maglakad papuntang sapa. Habang naglalakad sila ay may narinig silang mahinang huni na parang tunog ng tiktik. Tahimik lamang na nakikinig si tatay nun at paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila ng albularyo at kapwa nakikiramdam sa paligid. Hindi pa man sila nakakarating sa may sapa ay may naulinagan na si tatay na tila ba isang kubo na may nakabukas na gasera. Nagtaka naman siya kung paano nagkaroon ng kubo doon dahil wala naman siyang nakikitang kubo sa lugar na yun tuwing umaga. Napagpasya nila ng albularyo na lapitan ng lugar at para hindi ito mawala sa kanilang paningin ay inurasyonan na yun ng albularyo ng 7 buhay na salita. Tahimik lamang silang naglalakad ng albularyo hanggang sa marating na nila ang kubo. Walang tao sa loob ng kubo na yun pero nakabukas ang bintana. Inikutan nila ang kubo at doon sa likod ay may nakita silang tsinelas at damit ng bata. Tiningnan nila yon at kung hindi sila nagkakamali ay may nasa 5 hanggang 7 taong gulang ang nagmamay-ari ng mga gamit na yon. Hindi naman nila nabalitaan na may nawawalang bata sa aming lugar. Kung kaya't ang hinala nila ay taga-ibang barangay yon. Sa kanila pang paghahanap, nagulat naman si tatay nang makita niya ang sando na madalas suotin ni Poy kapag gumagala ito at nakikipaglaro. Nagkatinginan sila ng albularyo at tila alam na nila ang sagot sa biglaang pagkabatay ng aming kalaro. "Ano nang gagawin natin ngayon, Manang?" tanong ni tatay. "Maghintay tayo hanggang sa makauwi siya at makapasok sa bahay niya. Doon lamang tayo makakagawa ng kaukulang aksyon. Sa ngayon ay dito na muna tayo sa ilalim ng puno na ito. O ito, ipasok mo sa bulsa mo. Huwag mo itong hayaang mawala o malaglag man lamang sa lupa. Mawawala ang bisa niyan kapag makalapat ito sa lupa. Yan ang magsisilbi mong sa bulag. Wika naman ng albularyo sa aking ama." Matyaga naman silang naghihintay sa ilalim ng mayabong na punong mangga. Makalipas ang 3 oras, papikit-pikit na ang mata ni tatay nang may narinig silang tunog ng ibon na paparating. Kaagad namang nagising ang diwa ni tatay sa kanyang narinig. Sinenyasan na manggagamot ito na manahimik muna at magmasid sa paligid. At yun na nga ang kanilang ginawa. Maya-maya pa ay nahagip na ng kanilang paningin ang isang napakalaking aso na biglang tumalon sa bintana. May kagat-kagat pa itong isang bagay na sa paningin nila ay isang sanggol. Muntik na itong masigawan ng aking ama kung hindi lamang ito nasiko ng albularyo. Malamang sa malamang napasigaw na ito. Isa na rin sa malaking tulong ang mga usal ng albularyo nun, kung kaya't hindi sila nito natunugan. Kagad naman na nag-usal ng orasyon ng albularyo at kasunod noon ay ang pag-angil ng nasa loob ng kubo. Inutusan naman ng albularyo si tatay na ilibing na ang mga alimango na dala-dala ng albularyo. Kailangan nila itong mailibing sa 7 sulok ng bakuran ng aswang. Mas lalong lumakas ang angil ng nasa loob ng kubo na yon. Matapos mailibing ng aking ama ang panghuling alimango, kasabay din nun ay ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Kung kaya't dali-dali nang pinasok ng albularyo ang bahay ng aswang. Kinuha ang sanggol na nais pa sanang patayin ng nilalang na yon. Pero hindi na nito nakayanan ng mga orasyon na itinanim ng albularyo sa bahay nito. Mabuti na lamang at kaagad na naagapan ng albularyo ang sanggol. Muli pang sinelyuhan ng albularyo ang kubo ng aswang.
para hindi na ito magawa pang orasyonan ng nilalang para maitago yon. Dinala nila ang sanggol sa bahay. Mag-aalauna ng madaling araw na makauwi si tatay at ang albularyo dala-dala ang sanggol na yon. Kagad naman itong pinainom ng gatas ni nanay sa bote ng kapatid ko na noon ay dumidede pa. Ginamot ng albularyo ang sugat ng sanggol sa may paa. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay naglalakad na ang mga magulang ko kasama ang albularyo papuntang barangay hall para doon i-turn over ang sanggol na yon. Pagkarating nila ng barangay hall ay nagtataka naman ng kapitan kung kaninong sanggol ang kanilang dala. Malayo ang barangay hall sa sitio kung saan kami nakatira, Sir Seth. 1 oras ang kailangan nagugulin sa paglakad bago marating ang pinakasentro ng baryo. Kaya walang alam ang mga nasa barangay kapag may mga hindi inaasahang pangyayari sa sitio na yon. Makalipas ang ilang sandali ay may pamilya naman na dumating. Yun ang ama at lola ng sanggol. At doon nila nalaman na 3 araw na palang nakalipas nang ipinanganak ang sanggol na yon. Namatay ang ina nito nung mismong gabi na kinuha ng aswang ang bata. Wala ang ama nito nung sinalakay ng aswang ang bahay nila. Nakiani kasi ito ng mais noong gabing yon. Todo ang pasasalamat ng ama ng sanggol sa manggagamot at sa magulang ko ng araw na yon. Gusto sana nilang ipablatter sa mga pulis ang nangyari pero pinigilan naman sila ng kapitan. Ayon dito ay magmumukha lamang silang katawa-tawa dahil hindi naman naniniwala sa mga aswang at iba pang mga elemento ang mga kapulisan noon. Nakiusap naman ang ama ng sanggol na kung pwede niyang makita ang nasabing aswang. At dahil sa may orasyon na manggagamot ang kubo na tirahan nito, pumayag naman itong makita ang lalaki. Ayon pa sa albularyo, ay abutin pa ng 2 hanggang 3 araw bago bawian ng buhay ang nilalang. Hindi din ito kakayanin na lumabas pa ng kanyang kubo. Sinamahan muna ang mag-anak sa bahay ng mga ito para makita na rin ang kanilang sitwasyon. Pagkarating doon ay nakita nila ang kalunos-lunos na pagkamatay ng ina ng sanggol. Kitang-kita naman nila ang galit at sakit na nararamdaman ng padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang sandali, nang nasa maayos na kalagayan na ang sanggol, ay kaagad naman silang lumakad papunta sa kubo ng aswang sa may tabi ng sapa. Sa mata ng ordinaryong tao ay normal na pangpang ng sapa lamang yon na may magkatabing puno ng kawayan. Pero dahil kasama nila ang albularyo, natanggal ang sabulag ng lugar. Habang nasa labas ng kubo ay rinig naman nila ang pag-angil ng nilalang sa loob. Nang pinasok nila ito, ay bumungad sa kanila ang matandang babae na ang kaanyuan ng hindi pa bumalik sa normal. Meron pa din itong mahabang pangil na animoy pangil ng baboy ramo. Maitim pa din ang mabalahibo nitong mga kamay. Para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa asawa, ipinaubaya na ng albularyo ang pagpaslang dito. Kaagad namang kinuha ng lalaki ang bigay ng albularyo na punyal at walang sabi-sabi na kaagad nitong sinaksak ang aswang sa gitna ng dibdib niya. Malakas naman ang hiyaw na pinakawalan ng nilalang bago ito nawala ng hininga. Inabot naman ng tanghali bago nakauwi sila nanay at tatay sa bahay ng araw na yon. Dahil sa pagkamatay ng aswang, ay nawala naman ang nakakatakot na pangyayari sa aming lugar.